Matapos tinamaan ni Kamihate sina Sakamoto at Hisuke, ngayon na i-review na natin ang chapter 137 and 138 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang isang matindi at intense na 1v1 fight ni Hisuke at Kamihate na isang labanan na magpapamalas talaga sa kanilang tunay na kakayahan bilang isang napakagaling na sniper dito sa series. Isang labanan na tsak na magpapa-entertain talaga sa inyo, kaya naman this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Hisuke na alarma sa sinabi ni Sakamoto na kaya raw ni Kamihate na makontrol ang buong area gamit lamang ang isang bala. Nasabi pa sa kanyang isipan na wala raw siyang idea na may ganitong kagaling daw na tao na nag-i-exist. Na kaya ba raw talaga niyang talunin ang taong to? Dito naman kina Shin ay tinanong niya si Sakamoto kung bakit itong si Sakamoto raw ang tinatarget ngayon ni Kamihate in the first place. Nasagot naman ni Sakamoto na wala raw siyang idea, wala naman daw siyang naalala na bagay na nagawa niya noon kay Kamihate na ikinagalit nito. Nasagot naman ni Shin na yan naman po palaging sinasabi nyo eh. Nasabi naman ni Yamane na lahat daw ay parang konektado raw sa Assassin Exhibition. Nasa tingin daw niya na di naman daw siguro goal ni Kamihate na patayin talaga si Sakamoto, na maaaring hinahadlangan na daw si Sakamoto ni Kamihate na mag-infiltrate sa Assassin Exhibition. Matapos niyan ay sinabihan naman sila ni Shin na huminto muna. Sabay nagtago muna sila sa isang kotse at may narinig naman si Shin sa isang building na sabi naman ni Shin na na-identify na raw niya ang thoughts ngayon ni Kamihate na nagmumula raw sa building na yon. Sabi naman ni Sakamoto na lagi daw talagang nag-iiba ng lokasyon ng mga sniper kaya nakakainis daw silang kalaban. Natanong naman ni Yamane na ito ba raw ang rason sa kung bakit tumatakbo raw sila dito around this area. Maya-maya pa'y narinig na ni Shin ang isipan ngayon ni Kamihate na sabing ako ang perpektong sniper. Yan daw ang kanyang tingin noon sa kanyang sarili. Na kung di lang daw sana nagpakita si Mr. Sakamoto noon sa araw na yon. Mga thoughts na nagpasabi naman ngayon kay Shin na bigla na lang siya nagbahagi ng storya. Nasabi naman ni Sakamoto na mas convenient nga raw yan. Kaya na may dito na ipinakita ang isang flashback 9 years ago na kung saan ay may kita si Kamihate na naka-standby sa isang area na sabing clear daw ngayon ang sky na may 28 degrees Celsius daw na temperature at may humidity na 11% lamang. At may 90 degree raw na crosswind na may bilis daw na 15 miles per hour dito. So may kita rito ang target ni Kamihate na si Janpaichi na may occupation naman na painter at assassin. Isa raw itong psycho na pumapatay ng mga batang babae para i-mix ang kanilang dugo, luha at spinal fluid upang makagawa ito ng isang paint. Dala pa ni Kamihate na ang target daw ay nasa roughly 8 kilometers away sa kanya. Na kung mapupull off niya raw ang ganitong klaseng assignment ay mapapabiling daw talaga siya sa Guinness World Book of Record. Na kung mangyari daw iyan ay siya na raw talaga magiging best sniper sa buong mundo. Sabi pa niya na kaya maghintay lang daw itong si Super Hareko. Si Super Hareko mga kaibigan ay isang weather girl. Matapos yan ay dito na nagpaputok si Kamihate mga kaibigan directly sa lokasyon ni Jan. Subalit laking gulat niya na habang nagtatravel ngayon ng bullet ay nakita niya sa likod ni Jan itong si Sakamoto. Nasabi ni Kamihate na ano bang ginagawa ng baguhan na to na may istorbo raw nito ang kanyang target. Maya-maya pa'y natamaan na nga itong si Jan. Nasabi rito ni Kamihate na di ko yun in-expect ano bang nangyari? Kasi may kita na bagsak na rito si Jan, kaya sabi naman ni Kamihate na ayos, nagawa ko rin. Na dahil sa mission na ito ay na-recognize raw siya sa isang Guinness World Book of Record na isa na siyang record holder for distance sniping. At after niyan ay sa following year ay napili pa raw siya bilang ang kauna-unahang Japanese na mapabilang sa world's 100 most influential assassin. Na yun daw ang moment na siya raw ang na-recognize na pinakamagaling talaga na sniper sa buong mundo. At masayang-masaya raw talaga siya noon. Pero 1 year ago ay nung nalaman daw niya ang Assassin Exhibition na isasagawa sa France ay doon daw niya nakita na i-exhibit doon ang huling painting na nagawa daw ni Janpaichi bago raw ito namatay noon. Ang painting ay may butas daw mula sa isang bala, kaya isa raw itong matinding artifact mula sa isang tao sa final moment na nito. Kaya sabi naman ni Kamihate na yun daw ang painting na ginawa ni Jan noon nung pinatay niya raw ito. Na isa raw pala itong artifact na parang inaalay mga kaibigan sa kanyang pagpatay kay Jan. Kaya nagkaroon daw siya noon ng interest na tignan ito in person mga kaibigan. Despite sa mga 3 taon na raw siya na di lumalabas o nagpapakita sa publiko. Kaya nang dumating na si Kamihate sa France at tinignan ng painting na nakadisplay ay laking gulat niya na ang dugo ni Jan ay tumalsik pala sa painting nito. Kaya doon na raw niya nalaman na judging daw sa trajectory ng kanyang bala noon ay kung tinamaan niya raw talaga ang ulo noon ni Jan ay ang dugo raw ay di raw talaga tatalsik sa canvas nito. Na sa madaling salita ay hindi raw pala siya ang nakapatay kay Jan kundi si Sakamoto raw pala talaga. Na hindi raw ang kanyang bala ang tumama kundi ang bala raw ni Sakamoto. Ang kanya raw Guinness World Book of Record at ang kanyang titulo bilang the best sniper in the world ay binawi lang daw talaga ni Sakamoto. Kaya kahit ano raw mangyari ay di niya raw talaga hayaang makita ni Sakamoto ang painting na iyon. Matapos ang flashback na yan ay napasabi naman si Shin na napaka-stupid naman daw pala ng motibo ni Kamihate kaya tinatarget ito si Sakamoto ngayon. Na ang lahat ay dahil lang daw pala sa kalokohang pride nito kaya sabi naman ni Yamane na so ginawa niya pala ang lahat para mapigilan lang si Sakamoto na makapunta sa exhibition at makita ang painting.
something. Natanong naman ni Shin na bakit grabe raw talaga ang pagkikare ni Kamihate sa record niya. Nasagot naman ni Sakamoto na sa tingin niya ay ang record daw na yun ay isang patunay daw sa isang bagay. Matapos yan ay balik dito kay Hisuke, may kita dito na tumatakbo. Nang maya-maya pa tinamaan naman ni Kamihate ang steering wheel nitong isang sasakyan, kaya bigla itong napaliko patungo kay Hisuke at nasagasaan ito. Na habang nasa mid-air itong si Hisuke, sabi niya sa kanyang isipan na baka dahil daw siguro sa parehas daw silang sniper ni Kamihate na ngayon nasisense niya ang emosyon ni Kamihate base lamang sa mga bala nito. Na ito raw ang nananag-iisip pa siya ay may kita naman itong lalaking nagbabasa habang naglalakad na bigla namang dumaan ang bala ni Kamihate dito mismo sa lalaki at tinamaan ulit si Hisuke. Nasabi pa ni Hisuke na ang bala daw na ito ay isang bala raw mula sa isang tao na inalay talaga ang sarili sa larangan ng sniping. Kung kaya dito na naganda si Hisuke na sabi naman ng mga tao sa kanya na ayos ka lang ba? Na kailangan ba raw nito ng tubig? Kasi duguan ngayon mga kaibigan si Hisuke. Kung kaya't napasabi na lang si Hisuke sa kanyang isipan na hindi raw niya mapipigilang mabahala na ang anggulong to kung nasan siya ngayon ay magpapalagay daw sa mga inosenteng tao sa risk na matamaan ng bala. Kaya sabi naman dito ni Kamihate na di raw ito mananalo sa ganitong paraan na magkaiba raw ang level nila bilang isang sniper kasi kung konektado ka raw sa ibang tao ay mababahala ka talaga at ang pagtitiwala at pagdedepende raw sa iba ay siyang magpapahina raw sa iyo na ang pagiging mapag-isa ay ang magpapalakas daw talaga sa isang tao. Dito naman kina Sakamoto ay sabi niya kina Shin na kahit nung nasa order pa raw siya ay wala pa raw talaga nakakita sa mukha ni Kamihate na naniniwala raw kasi ito noon na ang pagiging loner nito ay ang siyang nagpapalakas sa kanya na ang pagpuprove daw ni Kamihate sa puntong yan na ang pagiging mapag-isa ay nagpapalakas sa isang tao ay ang siyang rason sa kung bakit masasabi niyang nagkikare daw talaga si Kamihate sa world record nito. Maya-maya pa ay nagpaputok na si Kamihate na sabing tapos ka na talunan habang si Hisuke ay nakahanda na sabing ano na ngayon? Anong anggulo ang pinakamainam dito? Sabay tinignan dito ni Hisuke ang kanyang paligid mga kaibigan at ang bawat anggulo. Nasabing hindi, wala pa rin itong silbi. So balit bigla na lang siyang may nakita na sabing may nag-iisa raw anggulo na maglilid sa kanya na isang daanan daw na pwede raw niyang pagkatiwalaan. Kaya dito na may kita ang bala mula kay Kamihate na nagta-travel directly ngayon kay Hisuke. At tumama talaga ito sa scope ni Hisuke at tumagos mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Kamihate na ang dali lang daw noon. Subalit may kita naman si Hisuke na nakadilat pa at naka-aim pa rin mga kaibigan despite sa nangyaring yon. Nasabing ang perfect trajectory raw. Na may nag-iisa rang daanan na maglilid daw sa kanya kay Kamihate at may kita na dumaplis lang pala ang bala ni Kamihate at sinundan na ngayon ni Hisuke ang angle na yan kung saan dumaan ang bala ni Kamihate at nagpaputok na ngayon mga kaibigan na dumaan talaga ang bala sa mga tao at di sila tinamaan. At dito mga kaibigan ay tumama talaga ang bala ni Hisuke sa scope ni Kamihate. Kaya napasabi ito na ang batang to ginamit niya ang kaparehong trajectory. Sabi naman dito ni Hisuke na siguro gusto mo talagang mapag-isa pero napatiwala mo ako sa iyo Kamihate. Nainis naman dito si Kamihate na sabing nakakatawa. Parang sinasabi mo sa akin na madali lang ang tumira ng kaparehas na trajectory sa akin. Nasabi naman sa isipan ni Hisuke na mukhang bumabalik na raw ang kanyang control sa kanyang sarili. Pero di pa raw niya talaga naaabot ang level ni Kamihate o di pa raw talaga niya naaabot si Kamihate. Kailangan niya pero talagang gumawa ng isa pang hakbang. Kaya sabi naman ni Kamihate na sige, tignan natin kung kaya mong ibalik ang tira na ito, baguhan. Sabay, nagpaputok na si Kamihate at tinamaan niya rito ang isang electrical post at isang fire hydrant. Dahilan na lumabas ang tubig dito at nabasa si Kamihate. May kita naman na naputol ang mga wires sa electrical post mga kaibigan, kaya at risk dito si Hisuke mga kaibigan na makakuryente. Bagay na napapahala sa kanya. Buti na lang ay to the rescue ngayon ng kanyang ibon na si Pisuke at nagawang mapaalis si Hisuke sa pwesto nito. Napasalamat naman si Hisuke pero may kita na nasaktan ang pakpak nitong ibon mga kaibigan. Nasabi naman ni Kamihate na nagmintis ako na wala kasi ang scope ko na kung may scope pa lang daw siya ngayon ay madali lang daw sa kanya ito. Matapos yan ay naghanda na naman si Hisuke subalit nang kinalabit niya ito ay nasa gitna naman ngayon si Pisuke na sinusubukan sanang lumipad. Kaya agaran niyang binaba ang kanyang rifle pero napaputok na niya ito dahilan na ang bala ay tila ba'y nag-iba ang trajectory na para bang lumiko. Kaya napasabi naman si Hisuke na ano yun na para bang kaparehas daw yun sa ginagawa ni Kamihate. Sabay tumakbo na muna si Hisuke dala-dala si Pisuke na sabing ayos ka lang ba? Sabi naman dito ni Kamihate na gagawa ka na naman ng ricochet shot na napakabobo raw nito kasi ang ricochet shot ay nagre-require daw ng mga convenient na pader at perfect angle na para raw itong trick shot, hindi raw ito isang move na ginagamit na pangbatay. Sabay may kita si Kamihate na lumipat na naman ng building na sabing ang sharpshooting ay para raw food delivery na dapat ay i-drop off na daw kagad nito ang pagkain sa nag-order habang mainit pa ito tas aalis kagad bago pa raw ito makareklamo. Matapos yan ay lumipat pa ng building si Kamihate na sinabayan niya mga kaibigan ng pagbaril dito sa building na tumagos talaga sapagkat ang nasa likod pala ng building na yan ay si Hisuke na na-anticipate naman ang bala ng baril ni Kamihate kaya pinatulis naman ni Kamihate ang bala nito sabay bumelo na hawak-hawak ang rifle at dito na gumawa ng parang throwing motion at pinaputok ng kanyang rifle dahil na lumiko ang bala around sa building na sabi naman ni Kamihate na isang curved bullet daw. Kaya na may tinamaan dito si Kamihate pero tumama rin ng
bala nito kay Hisuke. Nahulog naman si Hisuke at nagland sa isang truck at nahulog na naman. May kita naman dito na dahan-dahan siyang tumatayo, sabalit may kita niya rin na nasa tapat lang niya si Kamihate na bumagsak. Maya-maya pa yabang dahan-dahan itong dalawa na tumatayo ay dumaan naman ang tren sa kanilang gitna at may kita na naghanda na ang dalawa at magkasabay na napaputok despite sa pagdaan ng tren na yan. At may kita naman ang exchange of bullets nilang dalawa at tinamaan na naman si Hisuke, and this time ay parang nakapag-penetrate na ang bala ni Kamihate sa kanya. Kaya naalala niya rito ang sinabi ni Sakamoto sa kanya noon na itong kanyang vest, mga kaibigan, ay dapat na ingatan ni Hisuke na wag daw itong hayaan na matamaan ang same spot ng dalawang bala, mga kaibigan, na dapat ay isang bala lang upang hindi ma-penetrate ang vest. Kaya sabi naman ni Hisuke na nasa na ngayon si Kamihate, na sa pagkawala ng tren ay may kita na wala na rin si Kamihate sapagkat nasa likod na pala siya ngayon ni Hisuke na sabing nice try, talunan. Bagay na nagpagulat naman kay Hisuke na sabing kailan siya na nag-iisip pa siya ay sabi naman ni Kamihate na ang pagka-curve daw nito ng kanyang bala kanina ay nagpa-nervous daw sa kanya ng konti lang daw kasi nagawa niya na raw ang move na yun noon na masyado raw nakakonsentrate si Hisuke sa shooting, na ang sniper ay dapat na aware din daw at mapagmatsyag sa paligid nito. Sumagot naman si Hisuke habang may paparating na naman na tren na sabing gaya ng sinabi mo kanina. Nasagot naman ni Kamihate ano yun? Natugod naman ni Hisuke na ang ricochet shot ay nagre-require ng convenient na pader at ano pa, diba? Kaya nang nasabi ni Hisuke ay napasabi naman si Kamihate sa kanyang isipan na magpapa-ricochet shot siya ngayon sa tren. Sabalit trinik lang pala siya dito ni Hisuke nang nakatutok na pala ang rifle nito kay Kamihate na sabing biro lang. Sabay pinuputok na niya ito, subalit naiwasan pa rin ito ni Kamihate, kaya sabi naman ni Hisuke na kainis. Naiwasan niya pa rin yun kahit sa ganitong distance na. Inuchay dito na nagulat si Hisuke na nakita na niya sa malapitan si Kamihate. Subalit ikinasanan ni Kamihate ang kanyang rifle na sabing katapusan muna. So grabe ang tindi ng laban, mga kaibigan, pero despite sa effort ni Hisuke ay di pa rin niya matalo-talo si Kamihate at ngayon ay gaganti na ito sa kanya. Kaya paano kaya siya makakawala sa ganitong sitwasyon? At ano kaya mangyayari kay Hisuke pagkatapos ito? Well, malalaman natin lahat ng yan sa susunod na chapter kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, and see you guys again on my next video.